isang first-class municipality sa hilagang bahagi ng probinsya ng Nueva Ecija ang bayan ng Pantabangan. Agrikultura ang pangunahing industriya rito. Sa Barangay Sampaloc, ilan sa mga inaani ang prolifica, isa itong uri ng talong na may tuwid na bunga na karaniwang humahaba sa hanggang isang talampakan o 12 inches. Meron din silang murado na isa ring uri ng talong na bilog naman ang forma. Andito tayo ngayon sa Barangay Sampaloc kung saan isa sa mga pangunahing ikinabubuhay ng mga taga rito ay pagtatanim ng iba't ibang uri ng gulay. Tama po Kuya Marvin? Opo. Meron ditong talong. Talong po, Ano pa po? pag yung panahon ng sibuyas, Talong, sibuyas, sili, may Kamatis. kamote rin dito. Kamote po. Kamote, ganyan. Pero nakikita nyo naman yung dinadaanan natin ngayon, medyo makitid siya, pabundok na siya. So, hindi po nakakadaan ng motor dito, ano? hindi po. Lakad lang talaga. Lakad lang po talaga. Kaya ang malaking problema ng mga tao dito ay paano nila ibababa yung kanilang mga naani. 'Di ba? Kasi wala namang kalsada. Para marating ang taniman, halos nasa 10 hanggang 15 minutong lakaran ang kailangan naming bunuin. Sa umpisa pa lang, mukhang mapapalaban na ako Ngayon ko lang ginawa to sa buong buhay ko. Yung naka-aqua shoes ako tapos umaakyat sa kabukiran. Sabi kasi nila lulusong, kaya tingnan nyo, nag-aqua shoes ako. Pero dinala tayo sa kabukiran. Hindi yata tayo mababasa ngayon. Pag lumusong po sa tubig, ma'am, mababasa. Hi, Tay! Kaya po akong sako. Kailangan ganito na kalaki. Kailangan isang dangkal. Ito, hindi ito isang dangkal, Ay, iba naman po. Either bilog or isang dangkal ang haba. Pag mas maliit sa isang dangkal, di pwede. Hindi po. Bakit? Mura pa po. Yan po. Yun po, yun. Natanong ko na. Ang galing nyo naman, kuya! Huwag. Sige. Tatanawin ko rin. Tatanawin ko. Ito, meron dito. Pero parang hindi tumataba, no? Ayan, hindi pa po. Hindi pa pwede yan. tumataba. Mura po po siya. Parang kasing laki lang ng hotdog. Ito super taba. Yun po, pwede po siya. Maliit pero mataba. Pwede natin ito. Pwede to. Ito, pwede na ba to? Hindi na kayo. Siguro yan. Taba na rin yan. Yan po. Isasama na natin to doon sa mga na-harvest nila kaninang umaga. Ito po yun, Tay? Opo. Wow, dami na pala! Magkano po ang bili sa inyo niyan ganito? Sa Kabanatuan po, ang kuha sa amin is 30 pesos po bawat kilo. 30 pesos per kilo. Oras na para bilangin ang mga nakuha naming talong. Kuya Marvin, ilang kilo lahat yon? Ang isang sako po ay tumitimbang siya ng mga 35 o 40 kilos. 35 or 40 kilos. Minsan daw nakakakuha sila dito ng 600 kilos ng talong. So paano natin to dadalhin sa bagsakan? Mahirap ang pag-aani ng talong pero mas mahirap ang paghakot sa mga ito. Para maibaba ang mga naaning gulay, mauubos daw ang lakas at oras ng mga magsasaka kung mano-mano nilang papasanin ang mga sako sa makitid at matarik na daan, mula taniman hanggang sa bagsakan. Dahil walang maayos na daanan, nakaisip ng paraan ng mga magsasaka. Itawid ito sa ilog. Pero sa halip na magbangka, interior ng gulong ang gamit nila. Kaya ko po. Mas mura daw kasi ito kumpara sa mga bangka. Dito natin ngayon isasakay sa salbabida yung mga sako-sako ng talong na na-harvest natin. Dadalhin natin ito ngayon sa ilog. Medyo mabigat din to Sana hindi ako mabobo dito. Para masigurong ligtas, masinsin nilang tinatalian ang mga salbabida. So tinatalian na nila ngayon yung mga salbabida. Tapos dito natin isasakay sa ibabaw yung mga talong. Ilan ang sasakay na tao dito? Sa isang goma po, ma'am,
kapag ganito kalaki, pwede siyang anin. Bo, dami, puro tao na. Opo. Pwede siyang, basta puro tao lang po siya. At gumagamit din sila ng kawayan na kung tawagi, batangan. Maswerte raw kami at kalmado ang ilog ngayon. Buti nga, madali nga yun sa inyo kasi ano lang, hindi masyado rumaragas ang ilog. Ano? Mababaw po, Babaw pa ma'am. kayo naman. Kasi mababaw ngayon. Ang ganda po ang kanya, tubig na. Talaga? Ito sa may kalabaw na yun. Lubog po yan. Lubog po yan. Yung mga nakon na yan, mga may damo na yan, lubog po yan. Naglamat lang ngayon at Wala po kasing tubig na yan yung pagtabang damo. Mula sa aming sinasakyan, tanaw na ang kabilang dako. Pero tiyagaan lang din talaga dahil sa init ng panahon. Saan ba tayo sasadsad kan? Yun po, yung mataas na yun. Ayan, guys. Doon po sa tabi niya. Ang dapat halos 2 oras na lakaran hanggang sa bagsakan pasa ng mga ani, inabot lamang ng mahigit 10 minuto sakay ng mga salbabida. Mas delikado man lalo pa kung aabutan ng ulan, di hamak na mas madali raw ito. Kaya hindi na nakapagtatakang sumusugal ang mga magsasaka sa ilog. Pagdating namin sa kabilang dulo ng ilog, naghihintay na ang mga motorsiklo kung saan isasakay ang mga sako ng talong. Ang mga talong na ito ibebenta naman sa kalapit bayan. Pagkatapos mag-ani, diretso na sa kusina ang mga talong. Ito po yung talong. Oo. Lagay Pag lang po natin. ginadgad niyo po siya, may kasamang balat. Opo, kasama po yung balat okay, para okay, hindi okay. po masayang yung balat. Lagay lang po natin. Ilang talong po yan? Isa lang po. Isa lang yan. Okay. Sa isang bowl, ilalagay ang ginadgad na talong. Idadagdag ang sibuyas, Palasa. paminta, Tapos ito po, beef cubes para maging lasang karne. So para to sa mga vegetarian, Opo, ganyan. may mga bata po kasi na hindi kumakain ng talong. Ngayon gumawa po tayo ng para makain nila yung talong na hindi nahahalata. at itlog. So para kayong gumagawa ng burger patties pero walang meat or walang beef. Talong yung gamit. Haluin lang po natin siya bago po natin ilagay yung harina. At saka ilalagay ang harina. Para po mag-mix pa, Para mabuo. mag-bind siya. Oo. Oo. Haluin ito ng mabuti. Ayan na po siya. Sa isang kawali, iprito ang ginawang talong mixture hanggang maging golden brown ito. Ayan po, dahan-dahan lang po yung apoy natin. Sobrang hina lang po. Kailangan sobrang hina lang. Opo. Otherwise, masusunog. Oh, mukha ngang burger. Sa unang tingin, isipin mo nga burger siya. Pero talong lang pala Talong talaga. lang po. Palamigin ang mga nalutong patties at iset aside. Samantala, gagawa rin tayo ng gravy para sa ating talong patty. Sa parehong kawali, ilalagay ang harina. Kung gusto ninyong mas malinamnam pa, pwede ring butter ang gamitin Opo, ninyo. butter po talaga. Titimplahan ng paminta, beef cubes, toyo at saka hahaluin. Importante na kung gagawa kayo ng sauce na ito, dapat talagang hindi magbuo-buo yung Ang harina. harina. Opo. Dapat very smooth yung consistency ng sauce. Huling idadagdag ang mushrooms. Pag ready na po siya, pwede na po siya natin ilagay dito sa ibabaw. Talagang hindi na nila mahahalata na talong ang ating main ingredient at hindi karne. Yun. Ang talong patty, matitikman na natin mamaya.
Siyempre, papayag ba naman tayo na di matikman ang sarap ng mga talong na itinawid pa natin sa ilog? Lantakan na natin ang mga talong patty na yan. Sa unang tingin, iisipin mo parang burger patty siya with mushroom sauce. Pero ang totoo niyan, hindi ito gawa sa karne, ito ay gawa sa eggplant or sa talong. Tikman natin. Good. Mahilig kasi ako sa talong, kaya okay sa akin yung flavor nito. And yung mga bata nga, hindi nila marirealize na talong yung kinakain nila. Tapos masarap yung sauce or yung gravy na ginamit. Magugustuhan nga ito ng mga tao. Tapos healthy pa. Very good.